Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Pwede po ba nating itian yung nasa kanan po natin at yung nasa kaliwa natin? Come on, let's greet one another with smile in our faces. Today, purihin po ang Panginoon. Glory to God. Sino po sa inyo dito magsasabi, masaya siya kasi nakapagbigay siya ng pagsamba sa Panginoon? Kanina pa lang po. Taas ang kamay. No, nakaawit po tayo. Sino po mag-a-agree po sa akin na wala pong katulad ng Panginoon? No, alam niyo po, ang sarap umawit sa Panginoon sapagkat lahat po tayo na naririto ay patunay ng katapatan at ng kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen. No? Tayo po ay nasa panibagong series sa buwan ng May. No, ang ating pong tema ay Christ-centered home. Sino po sa inyo dito mag-a-agree po sa akin na ang pamilyang ating kinabibilangan, ang sentro niyan, walang iba kundi si Jesus. Taas ang kamay. Amen? No, ang pamilya na meron po tayo, ang panalangin natin, ang pamilya na meron po tayo na establish na foundation, walang iba kundi si Jesus Christ. Can I hear a loud amen on that? No? That Jesus is the center of our family. That Jesus is the center of this church. And Jesus is the center sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Can I hear a loud amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang title po ng ating pag-uusapan, Whose House is It? Kanino ba talagang bahay yung bahay mo? Yan. No? Kanino ba talaga natin ipinagkakatiwala yung ating pong mga tahanan? Sino ba talaga ang totoong may-ari? Yan po ang ating pong pag-uusapan sa oras po na ito. Kasi naniniwala po tayo, sa mundong ating ginagalawan, ang unang wawasaki ng kaaway, tahanan. Pag nasira ang tahanan, ang kasunod, community. Pag nasira ang community, ang kasunod, sabi mo sa katabi mo, bansa. Agree, disagree? No? Alam niyo po, napaka-importante na ang ating tahanan, ng ating pamilya, ay dinudulog po natin sa Panginoon. Can I hear a loud amen? Wala pong perpektong pamilya. Hello? At sasabihin ko po sa inyo, wala pong perpektong tahanan. Dahil sa biyaya lang ng Panginoon kung bakit po tayo nakakapagpatuloy. Amen, amen. And the very reason why we continue living in this life, it's only by the grace of God. No? Kaya nga napaka-importante, tanggalin po natin yung ilusyon sa pagmamay-ari. Because there is an illusion of ownership. No? Na ang akala natin, ang may-ari ng pamilya natin, tayo. Without even knowing that Jesus is the real owner. Hello, andyan ka ba? Ang may-ari ng anak ko, si Lord. Ang may-ari ng asawa ko, si Lord. Ang may-ari ng pamilya ko, si Lord. Sabihin sa katabi mo, si Lord. No? We spend lifetimes buying. Sino po sa inyo dito may add to cart? Taas ang kamay. Amen. Go, Ate Abby. Parang tayo lang dalawa may add to cart. No? We spend decorating para sa ating tahanan, para pagandahin. Tama. No? We clean yung house, and we depend, our houses. Hindi tayo papayag na merong papasok sa tahanan natin at manggugulo sa ating pong mga tahanan. Can I hear a loud amen on that? No? But you know what, brothers and sisters in Christ, the question is, who actually owns the home? Sino ba talaga nagmamay-ari ng bahay na yan? Sino ba talaga yung real owner? No? Alam niyo po, ang panalangin ko po pagkatapos ng message na ito, ilipat po tayo ng Panginoon mula dun sa tinatawag na self-reliance, and worldly successes to spiritual fruitfulness. Ang panalangin ko po sa bawat isa po sa atin ngayon, tanggalin po tayo ng Panginoon doon sa ating pagtitiwala sa sarili at doon sa mga makabundong tagumpay na pwedeng ibigay ng mundong ito at i-offer ng mundong ito patungo sa espiritual na paglago at patungo sa espiritual na pamumunga. Can I hear amen on that? No? Ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan in the book of Psalms 127, verse 1 and 2. Tayo pong lahat ay tatayo just to give honor to the reading of the Word of God.
Babasahin ko po sa Ingles, kayo po ang magbabasa sa Tagalog. Dalawa lamang po itong passage. Number 1, sabi ng verse 1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Kayo po sa Tagalog, 1, 2, ready, begin. Si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban ngang si Yahweh, ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring kabuluhan, wala ring saysay. Verse 2, it is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Sabi po sa Tagalog, 1, 2, ready, begin. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon at tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Salamat Panginoon kasi alam namin bago pa kami tumungo sa lugar na ito, nauna na po ang presensya mo. And today, Father, in the mighty name of Jesus, ang aming pong panalangin, patuloy mo kaming samahan, bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, sa tulong ng banal na Espiritu, aming maintindihan at magkaroon ng sakatuparan ang mga salita na aming maririnig at ang dalangin po namin, Panginoon, Lord, walang salita ang mawawalan ng kabuluhan. Bagkos ang salita mo sa umagang ito ay titimo sa aming mga puso, magkakaroon ng aplikasyon at patuloy na mapanghahawakan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. We thank you, we honor you, and we give you back all the glory in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon sa umaga po na ito. Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. In the passage that we read a while ago, we are reminded that our own efforts, no matter how tireless, kahit pa po gaano man tayo magsumikap, sabi po ng Bible, are insufficient if the Lord is not the primary architect. Gaano man daw po tayo magsumikap sa ating pong buhay, kung hindi naman ang Diyos ang pangunahing arkitekto nito, wala din daw pong saysay anuman ang ating pagsusumikap. Amen na amen. No? Kahit daw po magpagal tayo ng magpagal, kahit magtrabaho tayo ng magtrabaho, kung hindi si Lord ang mag-iingat, ibig sabihin, pwedeng mawala yung pamilyang ating binuo. Pwedeng mawasak anytime around. Pwedeng agawin ng kaaway. That's why napaka-importante bilang mga mananampalataya na ating pong dinudulog sa Diyos ang ating pong pamilya. Sino po sa inyo mahal niya yung pamilya niya? Taas ang kamay. Ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat kung sa atin lang pong kakayahan, sino po mag-a-agree po sa akin, hindi po natin kayang bantayan. No? Sa ating pong lakas, hindi po natin kayang mapanatili. That anytime po pwedeng mawala sa ating pong mga kamay. No? A truly successful home is not built by human strength. No? Ang isang tunay na matagumpay na tahanan, hindi po ito nabuo lamang dahil sa lakas ng mag-asawa. Agree, disagree? Alam niyo po, kahit gaano kayo katatag na mag-asawa, pag hindi ang Diyos ang naging pundasyon ng pagsasama, pwedeng mawala. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kahit pa sabihin mong sinungkit mo ang buwan, nung siya po ay iyong niligawan, maniwala po kayo, pag hindi si Kristo ang mag-iingat at mag-aalaga ng tahanang iyang walang saysay, ang pagpapagal ng tao. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hindi po yan basta naubuo because of ating kaalaman at karunungan. No? Hindi po yan basta nabuo dahil sa ating pagsisikap mag-isa. No? But by making Jesus the active foundation and the builder of our family unit. Kasi naniniwala tayo, without Him, we are only building on the sand.
Pag wala rin lang ang Diyos sa ating pamilya, para po tayong tao na bumuo ng isang tahanan sa buhanginan, na pag dumating ang bagyo, mawawash out. Na pag dumating ang baha, maniwala ka kahit anong tibay niyan, malalaglag yan at aanurin yan. Can I hear aloud, amen? Alam niyo po, pinapaalala po sa atin nang sumulat po ng salitang ito, unless the Lord builds the house. Malibang ang Diyos ang magtayo. So lumalabas, wala pala tayong magagawa pag inalaw ng Panginoon na mawasak yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? Those who build it, sabi ng Bible, labor in vain. So, 4 na bagay po ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin na katotohanan patungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Una, yung tinatawag na the futility of self-built homes. No? The whether we like it or not, merong kawalang saysay kapag tao lang ang nagtayo. No? Merong kawalang saysay pag ako lang ang bumuo. Sa pangarap ko, sa gusto ko, sa kung paano ko siya gustong makita. Pag ako lang ang gumawa nun, ang sabi ng Bible, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Walang saysay. No? Malibang si Yahweh ang magtatag ng ating pong tahanan. The Hebrew word doon po sa salitang house ay bayit. No? Na ang ibig sabihin, it refers to a physical dwellings. Pwedeng sabihin natin na yung tahanan talagang ating tinitiran or yung bahay na ating tinitiran. No? Or metaphorically, we use dito po sa salitang household, no? Families, legacies, no? Yan po iyon. Yung tahanan na meron tayo, ang sabi ng Bible, either metaphorically or physically house, ang sabi ng Bible, kung hindi lang si Lord ang mag-iingat, sabi mo sa katabi mo, walang saysay. Kung hindi lang si Lord ang hawak, walang saysay. No? Sino po sa inyo dito nakaranas na pag umuulan na, ang panalangin niya, Lord, yung bubong namin, pwede po ba hawakan mo? Hello? May katulad po ba ako niya? Lord, pwede po ba yung bubong namin lumilipad na, ay, halos lumipad na, pwede po ba hawakan mo? Naranasan niyo po ba yan? O kaya naman pag tumulo na, no? Sino po sa inyo dito naranasan yung tumutulo ang bubong? Nasang kamay? Alam niyo po, hindi po kayo nag-iisa. Sa bahay namin pag umulan, maniwala kayo may showers doon sa may kwarto. No? Pinagawa ko na eh. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tubig eh, overflowing. Binakbak na ni Kuya Rolly yung kisame. Pero sabi ko, wala rin yung kisaming pinalit niya, no? Bago na, pero ngayon, butas ulit. Hello, andyan ka ba? Alam niyo yon? Tama po ba? Kapag dumadating tayo sa mga unos ng buhay, pag dumadating tayo sa mga sitwasyon, no, na parang lilipad na yung binuo nating pangarap o yung binuo nating tahanan, ang unang-unang tendency natin, tatawag tayo, hihingi ng tulong sa Panginoon. Can I hear aloud? Amen. Ang sabi ng Bible, yung salitang labor, ano naman yon? Labor refers to heavy, strenuous work. No? Ibig sabihin, tumutukoy yung salitang labor sa mabigat na trabaho. No? Meron po ba tayong mabigat na trabaho? No? Sabi, kahit magtrabaho ka pa ng magtrabaho. That is the term. Kahit gumawa ka pa ng gumawa, na parang sinasabi, pag hindi ka sinamahan ng Panginoon, walang saysay. Na parang sinasabi, pag hindi ka tinulungan ng Diyos, walang kwenta. Sorry po sa salita na iyon. No? Yung salitang vain, ito po may warning dun sa passage na ating binasa. In Hebrew, shab, na ang ibig sabihin, empty. Na kahit magtrabaho daw tayo ng magtrabaho, kung hindi lang ang Diyos ang pundasyon ng ating mga ginagawa, ang sabi ng Bible, worthless. Ang sabi ng Bible, futile. No? Na ang ibig sabihin, kahit pag-gaano kaganda ang labas ng tahanan, it is empty. No? Hungkag ito, wala po itong laman if God is not the builder. Kung hindi lang ang Diyos ang tagabuo, kung hindi lang ang Diyos ang pundasyon. No? Sino po sa inyo dito naniniwala na ang ating pong tahanan, si Jesus ang foundation, taas ang kamay?
Mga magulang, nakasama ko ngayon. Yung anak po natin, no? Lagi po nating isasama para nakakarinig din po sila ng salita ng Panginoon. Nawa, yung natanggap natin hindi nagtapos sa atin. Nawa yung natanggap po natin na salita ng Panginoon, bit-bit din ng mga anak po natin. From generation to generation, lahat magpapatuloy. Lahat susunod, lahat maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kung naniniwala ka dyan na ang pamilya mo, ang household mo ay maglilingkod sa Panginoon, papalakpak ang mga kamay na yan sa Diyos na buhay. Amen. Sino po mag-a-agree po sa akin, pag hindi si Lord ang builder, ang bilis pabayaan ng pamilya. Pag hindi si Lord ang builder, ang bilis iwanan ng pamilya. Pag ang mindset mo, hindi si Lord ang may-ari, ang bilis alin? Ang bilis lang kapaguran ng pamilya. Pagod na ako sa iyo, ayoko na. Sino po sa inyo dati, ganyan yung litanyahan natin. Pero sabi mo sa katabi, buti na lang wala dito niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? God is building a godly family. Can I hear aloud, amen? And I pray na maging si Jesus ang foundation ng ating tahanan. Can I hear aloud, amen? Maniwala pa ko kayo, mga magulang at mga kapatid, pag di natin tinuruan yung anak natin, ang mundo ang magdi-disciple sa kanila. Yung gadget ang magdi-disciple sa kanila. Yung napapanood nila sa TikTok, yung mga ganon, no? Alam niyo po, ayun ang magdi-disciple sa kanila. Hindi ko po sinabi na hindi maganda yon, pero maniwala po kayo, hindi natin namamalayan, no? Minomold na pala ng mundong ito yung ating pong pamilya. Sino po sa inyo dito hindi papayag? Taas ang kamay. Na Lord, yung family ko sa iyo. Na Lord, yung mga anak ko maglilingkod sa iyo. Yung kaniyang mga anak at magiging mga apo maglilingkod sa iyo. Taas ang kamay. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, napaka-importante sa Diyos ng tahanan. No? The question is, are you building your family based on popular culture? No? Are we building our family based on the standard ng mundong ginagalawan natin? O dapat pag anak ka ng pastor, di ka pwedeng ganyan. Are we building our family based on dun sa mga nais po natin? Or are we building our family based on our own ambition? No? Baka mamaya, hindi pala yun yung pangarap niya, pinush mo lang siya. Kaya anong nagkamali, ang sisi, babalik sa'yo. Hello, mga magulang. Itong mga nakakaraan, pinagpipray namin si Amon kung ililipat namin ng school. Sabi ko, Lord, pag nag-online si Amon, syempre, hindi kami parang pumapasok. Kasi pag pumapasok siya, para po kami nag-aaral. Kasi kung anong oras ang uwi ni Amon, yung unang oras ng uwi po namin mag-asawa. Kasi hatid sundo po siya. I was praying sa Lord. Sabi ko, Lord, no, kahapon tinatanong ko siya, i-online ba natin o hindi natin i-online? But you know what? Alam niyo po, sabi ko, baka kapag tinanggal ko siya dun sa gusto niya at sa pangarap niya, sabi niya, Mommy, kasi gusto ko pong mag-basketball at gusto kong mag-varsity. No, pag tinanggal ko siya doon, baka mamaya yung gusto ko lang ang nasunod. Hindi pala yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? That sometimes, ang ginagawa po nating magulang, na para bang ang iniisip natin, pagmamay-ari natin sila, and they need to follow kung ano yung gusto natin. Without even asking, ano ang gusto mo? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi ko sa kanya, ano ba gusto mo? Gusto ko po, Mami, physical. Sabi ko, pero yung damdamin ko, bubog, alam niyo po yun. Sabi ko sa daddy niya, pero dad, pag si Amo nag-online, sure ball, makakatipid tayo. Sino po sa inyo dito gusto makatipid, mga nanay? Sabi mo sa katabi mo, dito tayo magaling. Tama. Pero baka mamaya, yung molding na gagawin sa kanya ng Lord doon sa lugar na ayaw mo siyang dalhin. Yung binubuo na testimony sa kanya ng Panginoon sa lugar na pinilit mong tanggalan niya. Hello? No? Sometimes we need to ask, ano gusto mo? Pero pag pumunta ka doon, ang pakiusap ko, dahil anak ka ng pastor, dapat di ka nanununtok. Kasi yun yung kaso namin nung nakaraan eh. Sabi niya, ang hirap naman maging anak ng pastor. Bawal manuntok. Pag ako umiyak sa kanya, Amon, anak ka pa man din ng pastor. Pakiusap naman.
Baka pwede namang sumunod ka. Alam niyo po yon? Eh pag ang bata pipilit, ipipilit. Tama. Meron po ba kayong mga anak na ganyan? Pag matigas ulo, sa gabi, lay hands mo, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko alam paano ko palalakihin tong batang ito. Hello, andyan ka ba? Eh sino naman sa inyo dito merong asawang matigas ang ulo, taas ang kamay, tas pikit? Lay hands mo sa gabi. Lord, tulungan niyo po ako sa asawa ko. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sige po, bawal po magsalita. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Parang true to life story lang natin yun, ha? Amen? Alam niyo po, minsan tayo yung nasusunod. Can I hear a loud amen? If Jesus is not the center, you are building in vain. Kung si Kristo ay ang alin, ay hindi sentro ng tahanan, para po tayong bumubuo ng isang tahanan sa isang buhanginan. That anytime around, when the devil comes, i-snatch niya yung alin, membro ng pamilyang iyon. That's why no matter how hard you work, dapat kasama natin ang Panginoon. Can I hear a loud amen? That is number 1. Ano po yung number 1? The futility of self-built homes. Meron pong kawalang saysay pag ang tao lang ang nagbuo ng bahay. Amen, amen. Kaya alam niyo po, ibigay po natin sa Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon yung ating pong pamilya. No? Na Lord, ang panalangin ko, Panginoon, na yung tahanang iyong binigay sa akin ay manatili hanggang sa makita ka namin ng mukhaan. Can I hear aloud? Amen. Pangalawa, yung tinatawag na the futility of self-protected families. Meron daw pong kawalang saysay na kahit protektahan mo yung pamilyang binuo mo, no, pag hindi si Lord ang nag-protect, sabi mo sa katabi mo, worthless. No? Sabi po ng verse 1b, unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Malibang ang si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Meaning, kahit anong gawin po natin. Alam niyo po, si Solomon, sinip po niya yung verse na ito mula doon sa home. Sabi niya, malibang si Yahweh ang magbantay nitong tahanan, mula sa home, lumabas siya sa lungsod. Sabi niya na kahit pabantayan ng isang lungsod, no? Kung hindi lang ang Diyos ang magbabantay, ang sabi ng Bible, wala din daw saysay ang pagbabantay. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, napaka-importante bilang mga mananampalataya na ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pong pamilya. Can I hear aloud? Amen. Sino naniniwala na ang anak mo hindi mo pagmamayari? Taas ang kamay. Magulang, we are just only as stewards of God's given gift. Ang owner si Lord, tayo katiwala. Alam niyo po, ang ano ko lang sa Panginoon, Lord, dahil ikaw ang owner ni Amon, tulungan mo kami kay Amon. Hello, andyan ka ba? Katiwala ako, katiwala kaming mag-asawa, ikaw ang owner, ano mang mangyayari, lagi ko sinasabi kay Amon, Amon, hindi lang kami ang magulang mo ng daddy mo. Pag nagkamali ka, Amon, nagkamali ka sa Diyos mo. Kasi siya ang totoong nagmamayari sa iyo. Pag nasaktan mo siya, una, masasaktan kami dahil nasaktan mo siya. Pangalawa, masasaktan siya kasi anak ka niya. Hello, andyan ka ba? Kaya napakaliwanag na lagi ko sinasabi, paalala lagi kay Amon, Amon, hindi ka namin pagmamayari. Ang may may-ari sa iyo, si Lord. Katiwala lang kami. And God gave us an opportunity na alagaan yung ating pong mga anak, mga magulang at mga kapatid. Sapagkat dadating ang panahon, tatanungin tayo ng Panginoon kung paano po natin pinalaki yung ating mga anak. Kasi bakit? Pinagkatiwalaan po tayo ng mga anak na kung saan pagmamayari ng Diyos na buhay. Can I hear a loud amen on that? Kaya nga, as we go back here, hard work and vigilance are necessary. Yung tayo po ay magsumikap, importante po iyan. Yung tayo po ay magbantay sa ating tahanan, importante po iyan. Pero gusto ko pong ipaalala, no? They are not the source of our security. Yung pagbabantay mo, yung pagsusumikap mo, hindi po iyan yung pinagmumula ng seguridad natin. No? God is. Only God.
Kaya nga, alam niyo po, sa gabi, ako very specific ng prayer ko sa Panginoon. Na Lord, yung ugat ko sa ulo, parang awa mo na, ayusin mo ha. Lalo na pag alam ko mataas yung BP ko, yung sugar ko nagto 288. I was praying sa Lord, Lord, wag mong palaputin yung ano ko ha, yung dugo ko ha. Kasi bakit? That any time around, sa isang kisap mata, we don't know until when tayo sa mundong ating ginagalawan. That's why our dependence, lagi nating ibigay sa Panginoon, that God, apart from you, wala akong magagawa. Na kahit bantayan mo yung pamilyang binuo mo, kung hindi ang Diyos ang magbabantay, walang saysay. Na kahit anong ingat mo, uminom ng lahat ng vitamins, kung hindi ang Diyos ang magpapagaling, walang saysay. Na kahit anong gawin mo, no, na pagprotekta dyan sa ating pong pamilya, tandaan po natin, pag pinirmit ng Panginoong subukin yan, susubukin yan. Ang tanong, saan po ba tayo nagtitiwala? Ang tanong, saan po ba nakalagak yung ating buong pagtitiwala? Napaka-importante sa Diyos na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Can I hear aloud? Amen. Bakit? Kasi as an application, yung anxiety is open sign that we think we are ultimate protectors ng ating pong mga buhay. Kaya pumapasok ang anxiety kasi ang tingin natin, ang protector ng ating buhay, tayo. But allow God, no, i-allow po natin ng Diyos na ang Diyos ang maging protector ng ating pong mga buhay. That no matter what happen, no, anuman ang mangyari, alam po natin na magiging maayos ang ating pong takbuhin sa buhay po na ito. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang mga kamay na yan sa Diyos na buhay. Number 1, the futility of self-built homes. Meron pong kawalang saysay na pag ang tao lang ang bumuo ng bahay. Pangalawa, yung futility of self-protected families. Na kahit pala bantayan mo yan, no? Kahit pala anong gawin mo yan, kapag hindi ang Diyos ang magbabantay sa kanya, maliliis siya. Pag hindi ang Diyos ang hawak sa kanya, mawawala siya sa alignment. Pag hindi ang Diyos ang kikilos sa kanya, makakagawa siya ng mga bagay at mga desisyon sa buhay that sometimes magdadala at magdudulot sa atin ng alin? Ng discouragement. But brothers and sisters in Christ, pangatlong katotohanan na gusto kong ipakita sa atin, that the freedom of the beloved household. Binigyan po tayo ng kalayaan kung paano po natin hahawakan yung pamilyang regalo ng Diyos sa ating pong mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Hindi naman po tayo pinakailaman ng Diyos kung paano natin palakarin yung ating pong mga pamilya, mga anak. Can I hear aloud? Amen? No, hindi naman tayo po inano eh. Wala namang pong humawak sa atin. No? Kumbaga, pinabayaan at inalaw tayo ng Panginoon na hawakan po natin on our own yung ating pong tahanan. No? Meron po tayong kalayaan na mahalin, kagaya ng minahal tayo ng Diyos as kanyang household. Sino po naniniwala that we are belong to the family of Christ as ang kamay? Na dati pag tinignan natin ang buhay natin, basura sa harapan ng Panginoon. But now, as we look ourselves, no, makikita po natin na lumalakad po tayo dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Amen? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, in verse 2 sabi, it is in vain that you rise up early and late to rest, no? Eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep. No? Hindi dapat pakahirap, magpagal, maghanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi na kung humilay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga mahal. Sino po sa inyo dito mag-a-agree sa akin, nagsasalita ang katawan? At sinasabi ng katawan, pagod ka na, magpahinga ka na. At sinasabi ng katawan, may sakit ka, unahin mo muna yan, mag-rest ka. Alam niyo po, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para alagaan yung pamilyang ating kinabibilangan. At bilang mga mananampalataya, napaka-importante po na tayo po ay lumalakad sa ating pong lakarin sa mundong ito na pinagkakatiwalaan po natin ang ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kung ako ay katiwala ng aking anak, mamahalin ko to.
Kung ako ay katiwala ng aking asawa, iingatan ko to. Sino po sa inyo dito, mahal niyo po yung inyong asawa? Taas ang kamay. Kahit minsan pasaway. No? Mahal ng anak, taas ang kamay. No? Mahal po ba natin yan? Alam niyo po, regalo po sila sa atin ng Panginoon. We need to love our family. No? We need to love our family kung paano tayo kamahal ng Panginoon. Can I hear aloud, amen? No? And we need to put Jesus as the foundation of our household. Na Lord, ikaw ang pundasyon. Because naniniwala tayo, a family built on Jesus is defined by peace. Pag ang sampamilya na tinayo ng Panginoong Jesucristo, sabi mo sa katabi mo, may kapayapaan. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha po bang payapa yan? Kung medyo napipikit na po yan, kalabitin mo, sabi mo sa katabi, huy, gising. Ha? Hello, andyan ka ba? No, kung si Jesus, no, kung inaalaw po natin, no, kung siya po ang nagtayo ng tahanan, sigurado may peace. No? Kung dati yung asawa mo, wah! Kulang na lang po, mambugbog. Hello, andyan ka ba? Pero sino po sa inyo dito, mahal nyo po yung inyong pamilya? Taas ang kamay. No? Yung binigay sa ating kaloob ng Panginoon, mahal po natin. Can I hear aloud amen on that? No? And the family that builds by God or builds by Jesus, hindi namumuhay sa panic. Kasi naniniwala tayo, hawak ng Diyos yung pamilya natin. Sabi ko nga, Lord, yung bagay na ginagawa mo in our family, isang bagay na ipagpapasalamat namin sa iyo. Pinotektahan mo, inayos mo, no? Nilinis mo, no? Biniprovide mo yung pangangailangan namin, bagay na pinagpapasalamat namin. Sino po sa inyo dito nagpapasalamat sa Panginoon? Who among you here will agree, hindi po perpekto yung pamilya natin. But we have a perfect God who can protect our family. We have a perfect God na pwedeng mag-ingat ng ating pong mga pamilya. Alam niyo po yun, Lord, ang ako pag aalis, Lord, ingatan mo po si Amon, magjo-joyride na po siya ngayon, makarating siya dun sa school niya. Kasi alam niyo po, first grading, second grading, third grading, hatid sundo. Alam niyo po, napagod kami. Pagdating ng fourth grading, Amon, mag-joyride ka na. Alam mo, sabi ni Amon, Mami, kinakagalitan ako ng joyride driver. Bakit? Sabi niya, munti ka na po ako mahulog, antok na ako. Hello? Pero sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, pinag-pray na kita nung umalis ka. Sabi ko sa Lord, pauwiin ka ng buhay. Hello, andyan ka ba? Alam mo, pag may nagtatanong, ilang taon na ba si Amon? 12 pa lang po. Bakit pinapayagan mo? Simula Loma de Gato, papunta ng Barcelona, dito sa may kawayan. Ay sabi ko, hindi po, binigay ko na siya sa Panginoon. Total, si Lord naman ang owner Si Lord ang bahalang mag-ingat. At pinapapayapa ko yung puso ko. Kasi sabi ko sa Lord, Lord, nagsasalita na po yung katawan namin mag-asawa, pagod na po kami sa biyahe. At ang mission natin, malapit sobrang lapit. Norsagaray lang naman at saka Kalumpit. Tuwing linggo po, mula po sa Kalumpit, 8:00 ang gawain. Pagkatapos, lilipad po kami papunta ng Norsagaray, Bulacan. Alam niyo po, kaya sa biyaya ng Diyos. Napapagod? Sobra. Pero as long as na masaya ang Panginoon sa pinagagawa niya, I will serve the Lord. Me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo po, ang panalangin ko sa Panginoon, ingatan ng Diyos ang pamilya natin. Kasi ang pamilya na yan, sama-samang maglilingkod hanggang nabubuhay po tayo. Can I hear aloud, amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, kung meron kang mahal sa buhay na hanggang ngayon, wala pa sa Panginoon, pag natutulog yan, maniwala kayo, very effective to. Ginagawa ko po sa tatay kong lasinggero ito. Lasing, pag uwi ng bahay, gabi-gabi, Lord, bahala ka sa tatay ko. Gisingin mo siya bukas, bigyan mo siya ng pagkakataon na makapagbago. Tulungan mo siya, Panginoon, gabayan mo siya. And lo and behold, bago namatay ang tatay ko, binalik siya ng Panginoon sa presensya ng Diyos. May perfect timing ang Panginoon. Maaaring nandun tayo sa season that our family is broken right now. But God is a God of restoration. He wants to restore every family members. He wants to restore a broken marriage. He wants to restore a broken church. And He wants to restore a
a broken dreams. Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. And I wanna end on this po. Dito po ako magtatapos. Pang-apat, establishing Jesus as the foundation of our family. Atin pong itatag, atin pong itayo, atin pong ilagay si Jesus bilang pundasyon ng ating pong tahanan. No other name. Not the name of your husband, not the name of your wife, ang siyang magiging pundasyon ng tahanan. Maniwala po kayo, either of the two, pag yan napagod, bibitaw yan. But when Jesus become the foundation of our family, when Jesus become the foundation of our household, ano man ang mangyari, may pagsubok o wala, hindi kailanman mawawasak yung tahanang binuo ng Panginoon, sapagkat ang pundasyon, walang iba kundi ang kanyang kamay at ang kanyang mga pangako. Brothers and sisters in Christ, how do we make Jesus the builder? Tatlong bagay, mabilis lang ako. Paano si Jesus, gagawing alin? Pundasyon. Una, sabi ng 1 Corinthians 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesukristo. Wala na po. Wala nang pwedeng ilagay. No? How do we make Jesus as builder? Number one, surrender ownership. Kailangang maging maliwanag sa'yo ng may-ari si Lord. We are just only as stewards. Na ang pamilya, asawa mo, si Lord ang owner. Katiwala. Hindi ko pagmamay-ari yung anak ko. Hindi ko yung pagsasalitaan as if pagmamay-ari ko siya. Kasi ang owner niya, yung tatay niya sa langit. At ako bilang magulang, I have the privilege na alagaan siya at palakihin siya ayon sa sa panuntunan ng Panginoon. Surrender your ownership. Baka mamaya ikaw na lang yung humahawak sa pamilya mo. Baka mamaya ang may control na lang ng family, ikaw na lang. Pero hindi na pala ang Diyos. Pangalawa, let's align with His plans. I-align po natin sa plano ng Diyos kung paano natin patatagpuin yung pamilya natin, hindi sa sarili nating plano. Baka may mga bagay ka na pinupush sa Kanya, hindi pala yun yung kalooban ng Panginoon sa ating pamilya. Na nagdadala sa Kanya para bitawan niya, aklasan niya yung binubuo mong magandang pamilya. It is a reminder for all of us, plano ng Diyos sa Kanya, hindi plano natin sa kanila. Mga magulang na kasama ko ngayon, God has His own plan sa ating pong mga anak. He has also plans sa ating pong mga buhay bilang mga magulang. Lumakad tayo according sa plano ng Diyos sa atin, hindi sa plano lang natin sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, nung nag-full time ako, when I surrender my life, na sinabi ko sa Lord, yes, Lord, magpo-full time ako, I give up my career. Kasi gusto ko mangyari yung plano mo sa akin. Bago ako nagpakasal, sabi ko sa mapapangasawa ko, sabi ko sa kanya, may calling ako. Pag ikaw ang magiging dahilan para mawala ko sa calling ko sa Panginoon, tatanggalin ka ng Diyos sa akin sa anumang kaparaanan. Maliwanag po sa kanya yon. Kaya pag mayroon pong bagong instruction si Lord, sasabihin ko sa kanya, ang gagawin lang niya, susupport siya. Kasi maliwanag sa kanya, may bagong instruction si Lord. Alam niyo po, kinalimutan ko yung pangarap ko. Kasi gusto kong manalo yung pangarap ng Diyos sa buhay ko. Tinanggal ko po yung karir ko kasi gusto ko lakaran yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. 2016, nagpunta kami ng Singapore, 2 buwan na tumira. Sabi ko, Lord, bakit mo ako pinapapunta? Para humanap ng work? Nung una, hindi ko naiintindihan. Sabi ko, just give me a sign. Binigyan ako ng Lord ng sign. Binigyan niya ako ng 7. Sabi ko, napakadami. 3 lang hinihingi ko sa Panginoon. 7 ang binigay ng Panginoon. But you know what? Nung pumunta kami sa Singapore,
Ang nasa isip ko, trabaho, work. Pero 4 na araw bago po kami umuwi, no? I remember 2016, nag-speak po ako sa isang Filipino church. Right after ko mag-speak, meron po ang Cantonese na service na invited na isang prophetess. Isa siyang Pilipina na prophetess, pero naka-base siya sa US. Meron po silang School of Prophets. At bago po siya magkaroon ng pag-aaral doon sa mga Cantonese at saka sa mga Chinese, no po, pinapasok niya po kami sa isang kwarto. Isang maliit na room na parang office. 2 kami mag-asawa, nakaupo po siya doon. Ang tanong niya agad sa amin, what is your name? Rosemary po. How about you? Jefferson. Okay, let's start. Without asking anything. Wala po silang tinanong. Yun lang, pangalan. And she started praying in tongues. Sikarabababa, shekarabababa. Napakatagal niya nag-pray in tongues. Nag-aantay ng word at revelation coming from the Lord kung ano ang pinapasabi sa akin ng Panginoon. And she started, kwinento niya, bakit kami nasa Singapore. And I reacted like, napaganon po ako. And I started crying, iyak ako ng iyak. Kasi yung sitwasyon namin mag-asawa, kinukwento niya. At merong parte doon sa dulo ng kanyang sabi niya, from today up to 10 years, there's gonna be a shift into your life. Mula ngayon, sabi niya, merong part doon that God is going to catapult you into the ministry, but it is not yet now. Alam niyo po, yung word na catapult, akala ko, papasok lang ako ni Lord sa isang ministry. But nitong nakaraang linggo, galing po kami ng Singapore after 10 years na binaba yung word. After 10 years, nakabalik po ako ng Singapore the same month. Ito po yun, lumalakad. The same month, sabi ko, Lord, grabe. Kasi yung katuparan na binanggit sa akin, nangyari siya. At ang sabi ko sa Panginoon during that time, nung nagkukwentuhan kami mag-asawa, alam mo ba ang ibig sabihin ng catapult? Tingnan mo sa dictionary. Nasa McDonald's kaming 3 nila Amon. I searched the word and I saw an engine. Isang malaking engine na meron po siyang kamay na pag ikaw ay maglalagay ng bola and may energy yon, pag nilaunch mo yung bola na yon, pupunta siya sa isang malayong lugar. That is the catapult. Sabi ng Lord, I am going to catapult you into the ministry. Alam niyo po, na-excite ako. Kasi ang sabi ng Diyos, I am going to relaunch you. I am going to launch you. Sabi niya nung time na yon, hindi ngayon. Way back 10 years ago. But you know what? Ngayon ko nauunawaan at naiintindihan. Kasi ang sabi niya, today, it is about building up. The Lord is increasing His knowledge to you. Growing up, sabi niya gano'n. Pagkatapos, alam niyo, nung pagkasabi niya na yun, sabi ko, now I know. Doon pa lang napanganak yung mga simbahan na hinahawakan. Yung Norsagaray, ipinanganak. Kasi bakit? Yung pala yun. Sabi ko, Lord, ibabato mo pala ako sa malalayo. Ilo-launch mo pala ako from north to south to east to west. Naniniwala po ba kayo that God is going to use our lives? Pero nang hindi ka lang mag-isa. By family. Hindi pwedeng ikaw ginagamit ng Panginoon, pero yung pamilya mo maiiwan. Ang panalangin ko ngayong umaga, na si Jesus maging pundasyon ng bawat pamilya. At sasabihin ng bawat magulang ngayon, na Lord, I wanna surrender my family to you. Sa iyo ko po ipagkakatiwala. You are in charge of my family. You are in charge of my household. And I wanna end on last. Let's prioritize the spiritual. Let's prioritize the spiritual. Building a home includes devotion. Building a home includes prayer. Building a home includes community. Not just only financial security, but building a home
No, ito po ay pagdadala sa paanan ng Panginoon. Na Lord, wala kaming kakayahang bantayan yan. Pero naniniwala ako, ikaw ang magbabantay sa pamilya ko. Kung ikaw yung taong iyan, pagtayo mo sa umagang ito, we need to surrender everything to Jesus. Na Lord, on my own, hindi ko kaya. Ingatan yung damdamin ng asawa ko. Hindi ko kayang ingatan yung damdamin ng anak ko. Pero ikaw may kakayahan. Kaya nga sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, hating patuloy na idulog sa Diyos yung pamilya na meron po tayo. Kasi sa kamay ng Panginoon, we know that there is security. But in our own hands, maniwala po kayo, walang saysay kahit anong pagbabantay yung ating pong gawin. Let's all stand up right now. Hallelujah. Who is the owner of our house? Sino po ba talaga yung nagmamay-ari ng tahanan natin? Is Jesus is the foundation of our house? Siya po ba? Let's continue to allow God to move in our family. Let's continue to allow God na hawakan yung pamilyang binuo po natin. Maraming pagkakataon, winasak ng kaaway ang pamilya. But this morning, God wants to restore every family. God wants to restore a broken marriage, a broken relationship. Sa oras na ito, kung nananampalataya po kayo at naniniwala na may kakayahan ng Diyos, patuloy nating ipagkatiwala sa Panginoon at sabihin sa Panginoon, na Lord, Diyos ka sa aming pamilya. Diyos ka sa aming mag-asawa. Diyos ka, Panginoon, sa aming tahanan. Diyos ka sa simbahang ito. Kung iyan ang puso mo sa umagang ito, atin pong itaas yung ating mga kamay sa Panginoon. And we will give the total surrender sa kamay ng Diyos. Ibibigay po natin yung ating buong pagsuko sa Panginoon sa umagang ito. As you close your eyes and as you bow down your head, gawin mong altar yung kinatatayuan mo right now. That God, I want to surrender. I want to surrender my family. Lord, sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, yung aming mga buhay. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, yung aming mga pangarap. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, yung aming mga will upang ang kalooban mo ang siya mapangyari sa amin. Kapatid, kung ikaw yan, just surrender everything to Jesus right now. Oh, rakarabasi karabababababababahay. Come on, lift up your hands towards heaven right now. Pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Hindi ko po alam ang inyong mga sitwasyon sa oras na ito. Pero maliwanag po ang salita ng Panginoon. Mahal ng Panginoon ang bawat pamilya. Mahal ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Oh, rakarabasi karabababababahay. Wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay namin, Panginoon. Gawin mo panalangin yung awit na yan sa umagang ito. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, O Diyos, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, oh, rakarabasi karabababahay. Just surrender everything to the Lord right now.
Kapatid, sinasamahan ng Diyos ang pamilya mo sa lahat ng panahon. Dahilan para mamag-asa tayo. Dahilan para ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga pamilya. Dahin ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Panginoon, lalabas kami mula sa lugar na ito na merong kumpiyansa that our family is secured kasi nasa kamay mo. At naniniwala at nananampalataya that we will walk in righteousness and we will live a life, Panginoon, that is pleasing to you. That's why today, as we leave this place, samahan kami ng iyong presensya. Samahan kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Let's all lift up our hands towards heaven this morning and let's continue to receive the prayer blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord increase your faith. I receive. The Lord increase your prayer life. I receive. In the mighty name of Jesus, and everybody shout aloud. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po ba hanap tayo, babae sa babae, lalaki sa lalaki? Yakapin po natin at iparamdam po natin ang pag-ibig ng Panginoon. God bless you everyone. See you next Sunday. Continue to shine for Jesus. Shalom, shalom.